Okay po. So ito yung ikaapat na session natin. I-zoom in mo dun ba? Sige, okay lang. I-zoom in mo na dun. Oo. So ito na po ang ikaapat na session natin, no, patungkol po sa pag-aasawa. Sa pag-aasawa. Sa pag-aasawa. And happy anniversary to my wife. 1 year po na kami, no, bukas. Okay. Praise God po sa biyaya na nakapagtiis naman siya sa akin. At hindi niya ako iniwan. Okay po. So, sa ating pagpapatuloy ay kung matatandaan ninyo sa mga nagdaan na session, unang dalawang session ay patungkol po sa pundasyon ng marriage at doon natin nakita ang itsura ng pag-aasawa sa katotohanan ng Ebanghelyo. And sa session 3, doon ay nating napag-usapan kung ang mga karunungan bago mag-asawa, no? At ngayon naman, session 4, patuloy pa rin po tayo sa paghahanda para sa pag-aasawa. And ngayon naman, specifically, ang atin po nga aralin ay paghahanap ng makadiyos na mapapangasawa or finding a godly spouse. Again, kung kayo po ay nanay at tatay na kasal na, ito ay mahalaga pa rin sa inyo dahil meron kayong mga anak na kailangan yung gabayan sa kanila ding paghahanap ng kanilang makakapareha habang buhay. Now, bago natin talakayin yung pangunahing punto ngayong hapon na ito, dapat po nating makita or tandaan na mabuti ang pagiging single. Bagaman ng pag-aasawa ang ating pinag-usapan, wala pong problema kung ikaw ay single. Sa maraming iglesia po, masyadong pinahalagahan ng pag-aasawa, kaya po merong ilan na walang asawa ang nakakaramdam ng parabang hindi sila gaanong mahalaga. Pero lagi niyong tandaan, ang pagiging walang asawa ay hindi po nagpapababa sa halaga mo bilang isang tao. Kasi ang Panginoong Hesukristo mismo ay nanatiling walang asawa noong siya ay pumarito sa mundo. Even si Pablo, kung matatandaan nyo, wala din po siyang asawa. At itinuturo din ni Pablo na may mga kalamangan ang pagiging single. May advantages ang pagiging single. Dahil mas malaya sila at mas malaya na maglingkod sa Panginoon at sa kanyang iglesia. Kasabay nito, kinikilala rin po ni Pablo na hindi ibinigay ng Diyos sa bawat tao ang kalaob na manatiling walang asawa. Yun po yung tinatawag na celibacy or gift of celibacy. Hindi lang ito yung parang naging single ka, may gift of celibacy ka. No, hindi. Ang gift of celibacy ay pagkakaroon ng kakayanan na hindi ka masyadong naapektuhan ng sexual urges. Kaya gift siya na tinatawag. Okay? Kaya walang problema kung hindi ka mag-asawa. Okay? That's a gift. No? So, kaya, hindi mali, no? Para sa mga Kristiyano na hangarin. Yes, hindi mali para sa mga Kristiyano na hangarin ang pag-aasawa at maghanap ng mapapangasawa. Hindi po mali na maghanap kayo ng inyong mga mapapangasawa. Sa katunayan, madalas magsalita ng positibo ang Biblia tungkol po sa pag-aasawa. Kaya, ang tanong ay paano dapat maghanap ng mapapangasawa ang isang Kristiyanong nagnanais na mag-asawa? So, ito yung tanong natin, no? At paano natin matutulungan? Kaya nga sabi ko, bagaman kasal na kayo, para pa rin po ito sa inyo, no? Para sa atin. Paano natin matutulungan yung mga single na believers na nais mag-asawa? May mga praktikal na paraan upang matulungan ng iglesia ang mga single na Kristiyano na nagnanais ng isang pag-aasawang nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Una, ito yung una natin titingnan. Malinaw na itinuturo ng kasulatan na hindi dapat mag-asawa ang mga Kristiyano ng mga hindi mananampalataya. First things first,
Pinakaunang guideline, huwag kang mag-aasawa ng hindi mananampalataya. Yun ang pinakauna. Dahil dito, dapat maghanap ang mga mananampalataya ng posibleng mapapangasawa, listen, sa mga lugar kung saan matatagpuan ang makadiyos na Kristiyano. Very logical, di ba? Kung hindi ka pwede mag-asawa ng hindi mananampalataya, saan ka makakahanap ng mapapangasawa? Dun sa mga lugar na kung saan ay makikita mo ang mga mananampalataya. Tulad ng iglesia, church, may mga Bible studies, pwede kang mag-join, at meron din mga Christian conferences and organizations. Doon ka pwede makakita. Kasabay nito, hindi dapat puro panalangin lamang ang gawin ng isang tao nang walang maayos na pagkilos, di ba? Halimbawa, di ba, nung harapin ni David si Goliath, hindi lamang siya nanalangin, pero ginamit niya din, di ba, yung kanyang tirador, tsaka yung bato, di ba? Sa parehong paraan po, dapat magtiwala ang mga Kristiyano sa Diyos, nandun yung prayer nyo, at sa parehong panahon, habang naghahanap ng pagkakataong makakilala ka ng makadiyos na tao. Okay? You're praying and at the same time, you're looking. Di ba? Ibig sabihin, nararapat lang din na maging intentional kayo. Dito yung parang, sige lang, minsan kasi sinasabi natin, hintayin mo lang, darating yan. Totoo naman. Kaya lang wag natin iaalis yung katotohanan din na mamingwit ka din. No? Kumaga, intentional ka din na maghanap. Okay? Pero syempre, baka pag sinabi ko to ay lahat kayo pumupunta na ng mga singles camping ng Reform, no? Syempre, hindi dapat maging pangunahing dahilan ng pagdalo sa iglesia ang paghahanap ng mapapangasawa. Mali na din yon. Napupunta ka lang ng church kasi naghahanap ka ng mapapangasawa. Hindi po dapat iyon ang pangunahin mong dahilan. Dahil ang pagsamba at spiritual na paglago ang dapat mauna. Tandaan niyo po yan. Gayunman, walang masama. Okay? Sa pagiging mulat sa mga posibleng mapapangasawa habang lumalago ka spiritually sa loob ng iglesia. No? Bagaman ang focus natin is to worship God at mapalago tayo spiritually, pero wag nating isasara ang ating mga puso at isipan sa posibilidad na baka yung lalaking katabi mo or lalaking nakakasama mo or babaeng nakakasama mo ay siya na rin palang iyong mapapangasawa. Pero, sa mas malalim pa po no, na pag-iisip, hindi lang ito patungkol sa kesyo Kristiyano at pagpunta sa mga lugar kung saan makikita ka ng mga Kristiyano na posibleng maging asawa mo. Hindi lang po iyon para doon or dahil doon. Tandaan po natin, ang isa sa mahalagang bagay na dapat nating pagtuunan, listen, again, hindi lang ito pagpunta sa mga lugar kung saan makakita ka ng Christian partner, but isa sa mahalagang bagay na dapat nating pagtuunan ay ang pagbibigay ng mas mataas na halaga sa makadiyos na karakter. Okay? Tandaan niyo po, ang mas dapat nating pagbigyan ng pansin ay ang mas mataas na pagpapahalaga sa makadiyos na karakter. Paulit-ulit na tinatawag ng Biblia ang mga mananampalataya na maging higit na katulad ni Jesucristo, di ba? Be like Christ at mamuhay sa banal ayon sa banal na espiritu. So tinatawagan po ang mga Kristiyano na mamunga ng bunga ng espiritu at mamuhay sa kabanalan. So kung mapapansin nyo, yun yung laging tinuturo at tinatawag ng Biblia. Ngunit, ang nakakalungkot, maraming mga tao ang mga nakatuon sa sistema ng pakikipagrelasyon. No? Mga pamamaraan, struktura ng panliligaw na hindi naman tahasang itinuturo ng Biblia.
habang napapabayaan ang mga usapin ng karakter na malinaw namang binibigyan diin ng kasulatan. Now, one of my reading, wala po ito sa script ko, share ko lang sa inyo. Sabi niya, alam nyo, kung papansinin nyo, walang halos binibigay na kautusan patungkol sa pag-aasawa. Napansin niyo yan? Walang halos binibigay na instruction paano ka makakahanap ng asawa. Walang halos instruction na binibigay kung kailan mo malalaman na yun ang aasawahin mo. Napapansin niyo yan? Wala. Ang sabi niya, pero sabi niya doon, ang mas binibigyang pansin is yung pamumuhay ng isang tao sa kabanalan. Di ba? Yan ang hayag. Sabi niya doon, kasi yun ang pangunahin na dapat tingnan ng bawat mananampalataya kahit sa buhay pag-aasawa. It's not about, kuya, kailan? Kuya, paano ko malalaman? It's not about that. But it's about the character of the person that is living and becoming more and more like Christ. At kung ikaw ay mag-aasawa, ito yung dapat mong pangunahing tingnan. Hindi yung mukha niya. Kasi yan, pera na lang kung ako kayo. Joke lang. Kasi yan, magde-degrade yan. Ang ibig ko sabihin, pwedeng mawala yan. Di ba? Pero ako sa asawa ko, lagi niya akong sinasabi, ang pugi mo naman. Kaya hindi ko nararamdaman yun eh. No? So it is about character. No? Maaring may kaunting pakinabang tayong makukuha sa mga pamamaraan, ngunit ang mga ito ay maaring maging mapanganib kapag wala ang makadiyos na karakter. Maraming problema ang nangyayari kapag sinusunod ng mga tao ang ilang dating or courtship system. Ngunit, kulang naman sa maturity, kulang sa humility, kulang sa purity, at kulang sa asal na katulad ni Kristo. No? Halimbawa, merong mga family po na mahigpit na nagsasagawa ng formal courtship. No, I think ito nangyayari ito sa Amerika. Or yung tinatawag na betrothal. Sa atin po yung engagement, no? Pero puno naman sila ng seryosong kasalanan at pagkukunwari sa loob ng tahanan. Di ba? May iba namang gustong kontrolin ng lubusan ang kanilang mga anak na nasa hustong gulang habang sila mismo ay manipulative or marahas sa pag-uugali. Wag yan. Ayoko yung babae yan. No? Yung ganun ba, no? Controlling. Pero sila mismo ay manipulative din naman, no? So, sa kabilang banda, may mga magkasintahan na ayaw naman ng accountability. No, merong mga partners, no, in the church na ayaw nila ng accountability. Ayaw nila ng tawag dito, transparency. Kaya paulit-ulit silang nahuhulog sa sexual na kasalanan. Now, sa lahat po ng mga sitwasyong ito, ang mas malalim at pangunahing problema ay hindi po yung dating method, no? Kundi ang kakulangan sa makadiyos na karakter. Yun talaga yung problema. Mas binibigyang halaga po ng Biblia ang kabanalan, ang karunungan, pag-ibig, purity, humility at pag-control, no, sa sarili kaysa sa particular na sistema ng pakikipagrelasyon. Kaya 'di ba wala kayong makikita anong edad pwede nang mag-asawa, anong edad pwede na mag-engage. Walang ganon. Ang focus ng Bible is the character. Kaya dapat mag-ingat ang mga Kristiyano, no, na huwag itaas yung personal na pamamaraan higit sa malinaw na mga utos ng kasulatan. Wag na wag. Kaya po mapapansin natin, walang direktang sinasabi patungkol sa pag-aasawa. Walang direktang sinasabi ang Bible paano humanap ng mapapangasawa. Tama ba ang dating? No? Yung mga issue na yan, tama ba ang dating o dapat kasal ka agad? No? Walang mga ganon. Pero ang makikita natin sa kasulatan ay ang paghimok sa mga Kristiyano na mamuhay ng may kabanalan. You see?
At iyon ang dapat bigyan at pagtuunan ng pansin ng bawat mananampalatayang nagnanais na mag-asawa. Kaya nga 'di ba lagi nating sinasabi, if you say that you are in a relationship, pero yung relasyon na yan ay nagdudulot sa iyo upang hindi ka mamuhay ng may kabanalan, you are really going to the wrong direction. Hindi yan paghahanda sa pag-aasawa. At hindi yan karapat-dapat sa pag-aasawa. Kaya nais kong idagdag na paalala ang 6 na palatandaan na mali ang iyong desisyon. May mga 6. Ito, general to, pero gamitin natin ito sa pakikipagrelasyon. Tingnan mo ang sarili mo kung ikaw ay nasa isang relasyon. Tingnan mo ang 6 na palatandaan na mali yung desisyon mo. Una, iniiwasan mo ang payo ng mga taong iginagalang mo o yung mga kasama mo sa iglesia. Iniiwasan mo ba yon? Pangalawa, hindi mo kinukonsulta ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Pangatlo, hindi ka nananalangin para sa paggabay ng Diyos sa relasyon na meron kayo. Hindi ka pinapalago. Hindi ka pinapalago spiritually. Pag nasa loob ka ng relasyon, are you growing in Christ? Pag hindi, mali ang desisyon mo. Panglima, sinisira nito ang iyong integrity. Alam niyo integrity? Integrity meaning honesty. Kahit walang nakakakita. So mali ang desisyon mo kung sinisira yung integrity mo. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng patagong kasalanan. Panganim, inaakay ka nito sa tukso. So if that relationship brings you to more temptation na gumawa ng mga kahalayan or mga kasinungalingan or kung ano pa man, that is a wrong decision. Check nyo yun, no? Dagdag pa dyan, dapat din nating tandaan, lalo na yung mga single na Kristiyano, kung gaano karaming problema sa relasyon ang may iwasan kung ang mga mananampalataya ay lalakad lamang na may higit na karakter na katulad ni Kristo. Ang sexual purity po ay hindi nanggagaling sa mga gawa-gawang patakaran sa pakikipagrelasyon, kundi ito ay nanggagaling sa paglakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kahit anong sabihin nyo, no touching, ano ba mga rules? Wag talaga tayong papasok sa ganong gawain, ha? Nanay Pearly to, ma'am. Huwag tayong pupunta doon kasi pag pumunta tayo doon, kahit na may ganun kayo, kahit anong sabihin nyo, basta wala at hindi lumalakad ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, plakda. No? Wala. Mahuhulog at mahulog sa ganung kasalanan. Itinuturo po ng sulat ni Pablo sa Galatia na kapag ang mga mananampalataya ay lumalakad ayon sa Espiritu, anong sabi doon? Kapag lumalakad ka ayon sa Espiritu, hindi nila pagbibigyan ng makasalanang pagnanasa ng laman. Kaya ang importante dito ay ang paglakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi yung date tayo, dapat may isang kasama. Kahit may ganyan kayo, you will always find time to be with one another na kayo lang dalawa and gawin yung mga sexual immorality kapag walang paglakad sa kapangyarihan ng Espiritu. Tandaan nyo din po ng tunay na nakakaakit sa mga, eto maganda to, no? Lalo na sa mga babae kasi kayo ang naaakit. Kayo ang nangaakit, tama ba? Basta kayo ang naaakit. Ay hindi, baliktad. Ang lalaki ang naaakit, kayo ang naaakit. Ay, mga akit. Hindi yung parang nagseseduce talaga, pero sa role ba, no? Sa role. Ang lalaki talaga ang magpo-pursue. Now, since kayo mga babae ang pinupursue, ito, para to sa inyo. Tunay na nakakaakit sa mga makadiyos na tao ay hindi ang simpleng pagsunod sa isang particular na dating method, kundi ang pagpapakita ng tunay na Kristiyanong karakter na hinahubog ng Ebanghelyo. Ibig sabihin po, kung kayo
ay mas nagfo-focus sa kagandahan ninyo sa inyong paglakad sa kabanalan kay Kristo, ang maaakit nyo din, mga Kristiyanong ang hinahanap ay kabanalan din. Pero, pag kayo ay nakatuon sa pagpapaganda physically, nagpo-post pa sa social media na kung ano-anong pictures, nagpapakyut. Ganun ba, no? Di ba? Tingnan nyo yung mga photos ninyo, kung ganyan yung mga picture ninyo. No? Alam nyo, malaki ang chance na ang maakit ninyo ay yung mga lalaki din na ang focus ay yung lust at hindi love. Kaya bagaman, ang ganda-ganda ko, ang dami nagchat-chat sa akin. Pero you are just, di ba? Hinuhulog mo lang ang sarili mo sa kapahamakan. Kaya dapat tandaan ng mga kabataang babae na ang maka-Diyos na karakter ay nakakaapekto sa uri ng lalaki na inyong maaakit. Totoo yan. Mahalaga ang modesty o yung kahinhinan. Yung pagiging mahinhin, hindi yan yung parang hindi ka nagsasalita. Pagiging mahinhin is that you cover yourself, di ba? You protect yourself. Ang mahalaga po ang modesty dahil ipinapakita nito yung humility mo, yung wisdom mo, yung purity mo at yung pagnanais mo na parangalan ang Diyos. Kaya, mga kababaihan, no? Lalo na kapag lumalabas kayo. Sa bahay, sige lang, no? Pambahay naman yon. Pero kapag lumalabas kayo at ganun kayo magsuot, hindi nyo napaparangalan ng Diyos. Sa halip, hindi nyo man to sabihin. At hindi, i-deny nyo man. I-deny nyo man. Kapag kayo ay nagsusot ng mga ganon, kumukuha kayo ng atensyon sa pamagitan ng pagiging mapang-akit o sensual. Kaya yung sasabihin nyo na, hindi kuya, nakasanayan ko na kasi. Hindi ako naniniwala. Deep in your heart, gusto mong makita ka ng mga lalaki at maakit mo ang mga lalaki. Sa pamagitan ng pagsuot ng mga sleeveless, short shorts, make-up na Kaya nga lagi kong sinasabi, ang pinakamagandang babae, yung bagong gising. Doon mo makikita ang beauty ng babae. Kaya hindi ako naaakit dyan sa mga pa-make-up. Hindi ako naaakit doon. Kasi, maskara yun. Hindi tunay yun. Sabwagan mo yun ng tubig, makikita mo yung tunay na itsura niyan. Kaya mga babae, no? Hindi ko sinasabi, huwag na kayo mag-makeup, ha? Okay lang yon. Pero nawa, no? Makita ninyo na kahalagahan ng pagiging modest. Kung isang babae ay pangunahing nagpapakita ng kanyang sarili sa pamagitan ng sensuality o yung sexual na atraksyon, madalas siyang makakaakit ng mga lalaking higit na pinapatakbo ng pisikal na pagnanasa kaysa sa karakter na katulad ni Kristo. You see? What you wear is what you get. Diba? Focus ka sa pagpapaganda mo, pagpapasexy mo. Ay sigurado, ma-attract mo yung mga lalaki ang gusto din, yung sexy. Tapos, kapag nakakita sa Facebook ng iba pang sexy, doon. Yun ang mabibingwit ninyo. Diba? Pero, kapag ang isang babae ay nagpapakita ng kahinhinan, kabanalan, karunungan, at espiritual na maturidad, alam nyo, mas malamang sa malamang ang maaakit niya, yung lalaking nagpapahalaga rin sa kabanalan. There you will find a godly spouse. Nakikita niyo yan? Sure yun, ang maaakit nyo. Ang mga lalaking ang pinapahalagahan ay ang kabanalan at kaluwalhatian ni Kristo. Itinuturo po ng Biblia na dapat hangarin ng mga Kristiyano ang purity at parangalan ng Diyos hindi lamang sa kilos,
kundi pati na po sa pag-uugali, pananalita, at pananamit. Ang tunay na kagandahan na hindi lamang panlabas, no? Kundi nagmumula sa maka-Diyos na karakter na hinuhubog ng gawa ng banal na Espiritu. Ngayon, mga lalaki naman, mga kabataang lalaki ay kailangan lumago naman sa katapatan at malinaw na pakikipag-usap sa mga relasyon. So mga lalaki, dapat maging malinaw kayo. Totoo sa sinasabi. Inuutos ng Biblia sa mga mananampalataya na magsalita sa katotohanan sa isa't isa. Pero alam niyo po, maraming problema sa relasyon na nangyayari dahil iniiwasan ng mga tao ang pagiging tapat. Halimbawa, may mga lalaki nagsasabi sa isang babae, hindi pa ako naghahanap ng relasyon ngayon. Ngunit makalipas lamang na may maikling panahon, ayun, nakikipag-date na sa iba. Na? Kadalasan, kasi minsan kasi, ang situation kasi neto, parang nag-i-start na sila to get to know each other. Kaya lang, siguro, itong lalaki, parang hindi, na-realize siya, parang hindi ko to gusto. Ang sasabihin niya dun sa babae, ay hindi pa ako ready to be in a relationship. Kaysa sasabihin na, sorry, hindi ko pala gusto ikaw. So, mas lumalaki yung problema. No? Sasabihin niya, hindi pa ako ready sa relationship, pero next week, ayun na, may iba nang kinakausap. No? Kadalasan po, ang totoong dahilan na hindi naman talaga naghihintay sila sa Panginoon, kundi hindi lamang sila interesado sa particular na taong iyon. At dahil sa pag-iwas sa katotohanan, may mga taong nasasaktan, nalilinlang at umaasa sa walay. Diba? Maaaring isipin ng ilan na iniiwasan nilang sakit sa pamagitan ng hindi pagiging tapat, ngunit ang malabo o nakakalitong pakikipag-usap ay kadalasang nagdudulot ng mas malaking sakit. Kaya po sa maraming sitwasyon, mas mabuti at mas makakabuti ang magsalita ng tapat at may paggalang sa simpleng pagsasabing sa tingin ko ay hindi natin dapat ipagpatuloy ang relasyong ito. It's better. It's better. No? Maaring hindi nagbibigay ang Biblia ng detalyadong mga patakaran tungkol sa paraan ng pakikipagrelasyon, ngunit paulit-ulit na inuutos sa mga Kristiyano na mamuhay tulad ni Kristo, gaya ng sinabi ko po kanina. Kaya maraming problema sa relasyon ang may iwasan kung isasabuhay lamang ng mga mananampalataya ang katapatan, kadalisayan, kabutihan at karakter na tulad ni Kristo. Kaya ngayon mapapansin nyo, paulit-ulit ito nababanggit. Kasi yun talaga ang mahalaga. Kaya po, mahalaga para po sa mga pastor, sa mga mentors, sa mga parents, na kung may papapansin silang mga ugali or gawain or asal na malinaw na hindi ayon sa salita ng Diyos, mas makakabuti po na magsalita sila ng tapat at may kahinaunan tungkol dito. So, dito na makikita yung role ng mga parents at mga married believers. Di ba? Minsan, ang pananahimik ay maaaring maging dahilan kung bakit nananatiling immature ang isang tao or patuloy na nahihirapan sa mga relasyon. So, gayon din, kung napapansin ng mga leader or mga kaibigan kasama sa iglesia ng isang magkasintahan ay palaging nagtutulakan or palagi silang pareho silang natetempt, no? Tungo sa higit na kasalanan, dapat itong seryosong harapin. No? Hindi nito ibig sabihin na hindi na nakikipaglaban, no, sa kasalanan ng mga Kristiyano. Sapagkat lahat ng mananampalataya ay patuloy na nakikipagdigma laban sa kasalanan. Ngunit kung isang relasyon po ay regular na humahantong sa sexual na kasalanan, spiritual compromises, at patuloy na pagsuway sa Diyos, alam nyo, maaaring hindi ito isang malusog na relasyon. So sa ilang sitwasyon, mas
maaring maging mas mabuti para sa isang magkasintahan na pansamantalang lumayo muna sa relasyon upang pagtuunan ng espiritual na paglago. So, kasi minsan iniisip natin, hindi, dapat di kayo maghiwalay, dapat kayo na. Pero if that relationship pala ay patuloy na nauhulog sa kasalanan, church members and the pastors must say na mas mabuti ihinto nyo na muna ang inyong pagrerelasyon. Di ba? Pero hindi ito nangangahulugan na hindi sila maaaring magkabalikan. Pwede pa rin silang magbalikan sa hinaharap matapos ang panahon ng kanilang repentance at kanilang paglago. So, maaari na silang muling pag-isipan nila na bumalik sa kanilang relasyon. Ngunit hindi dapat maging dahilan ng pakikipagrelasyon, listen, hindi dapat maging dahilan ang pakikipagrelasyon upang lalong humina sa espiritual na paglakad ang isang tao. Baliktad po yun. Hindi dapat na maging dahilan ng relationship na mapalayo ka sa Diyos. Alam nyo ang ibig sabihin nun? Hindi tamang relasyon yan. Dapat ding humingi ng payo ang mga single Christians mula sa maka-Diyos na kapamilya at mga mananampalataya kapag pinag-iisipan nila ang pag-aasawa. So, dito nyo makikita na ang pag-aasawa is not a private thing. Pati pala ang pag-aasawa ng mga Kristiyano is a public thing para sa mga kasama nila sa iglesia. Minsan, may mga taong pumipili ng mapapangasawa dahil sa maling dahilan, no? At hindi nila napapansin yung mga red flags. Sabi pa nga ni, sino yan? Favorite natin? Si Maki, namumula. No? Namumula. No? Red flag. Pero ang makakakita noon, yung mga kasama ninyo sa iglesia. Kaya mahalaga ang gabay at payo ng mga kapatid ninyo. Kaya ipinapaalala ito sa mga may asawa na dapat silang maging bahagi ng buhay ng mga single believers sa iglesia. No? Maaring hikayatin nila, gabayan nila, tulungan nila ng mga mag-aasawa, ang mga nakababatang mananampalataya na gumawa ng tamang desisyon tungkol sa relasyon ng pag-aasawa. Kaya po church, no? Let us ask the Lord and let us pray na ang mangyari sa ating lokal na iglesia is that yung mga kasal na will be an active guidance doon sa mga hindi pa kasal. At yung mga hindi pa kasal must be open and willing na i-open ang inyong nararamdaman sa mga nakakatanda sa inyo. Hindi ito, basta desisyon ko to, gusto ko siya, yun na yun. Hindi po yun ganon. Kaya po may asawa man o wala, kailangan ng mga Kristiyanong isa't isa sa iglesia. Ang mga may asawa at mga single believers ay maaaring parehong makatulong sa paglago sa pananampalataya ng bawat isa. Pangalawa na kailangan nating palalimin ay ang ating pagpapahalaga po sa tipan ng pag-aasawa. So una is the character. Pangalawa is pagbibigay ng halaga sa tipan ng pag-aasawa. Ibig sabihin po, kailangang lumalago ang mga Kristiyano sa pag-unawa at pagpapahalaga at pagmamahal sa tunay na kahulugan ng biblikal na pag-aasawa. So if you are preparing for marriage, kailangan na ikaw ay nagpapahalaga sa kahulugan ng tipan ng pag-aasawa. Kailangan mo yun tingnan. Hindi yan yung dahil naramdaman mong gusto mo siya, pogi siya, maganda ka, click kayo, ay go na kayo. Hindi po. You must understand the covenant, tipan ng pag-aasawa. Kapag naunawaan ng mga mananampalataya kung saan dapat humantong ang pakikipagrelasyon, at iyon ay sa isang panghabang buhay na tipan ng pag-aasawa, mas maayos at mas biblikal nilang haharapin ang kanilang relasyon. May dalawa pong dahilan. Una,
Maraming tao ngayon, kabilang po ang Kristiyano, ang pinanghihinaan ng loob tungkol sa pag-aasawa. Dahil nakikita nila ang masakit na pagsasama, pati yung mga broken family at mga divorce, kaya nagsisimula silang magtanong kung nararapat pa bang harapin ang pag-aasawa. Kaya 'di ba maraming tao ngayon nagsasabi, ang pag-aasawa sa papel lang 'yan. Ganon na nila binababa ang pag-aasawa. Papel lang 'yan, kaya di ko kailangan mag-asawa. No? Ang iba naman napapagod na sa mga hirap at kabiguang madalas kasama ng pakikipagrelasyon dahil nga palagi silang nahahantong sa maling relasyon. Kaya dahil dito, kailangang ipaalala ng iglesia sa mga single believers na kahit may mga paghihirap ang pag-aasawa, sinabi pa rin po ng Diyos na hindi mabuti na ang tao ay mag-isa. Kaya nga, ito maganda to mamaya sa mga women's fellowship, no? Ang tingnan nyo po ay hindi yung nararamdaman ninyo. Ang tingnan ninyo kung anong katotohanan. And this is the truth. Ang will ni Lord is this. Hindi mabuti na ang tao ay mag-isa. So kaya bagaman may mga challenges sa pag-aasawa, iyan pa rin ay kalooban ng Diyos. Kaya huwag kayong panghinaan, no? Mas mahalaga pa rito, ang Kristiyanong pag-aasawa ay nilalayong ipakita si Kristo, Jesus sa mundo. So tandaan niyo po, ng pag-aasawa, ang layunin niyan is to reflect and to show Christ. Isa sa pinakamalinaw na paraan upang maipakita ng mga mananampalatayang ebanghelyo ay sa pamagitan ng isang tapat na pag-aasawa na nagpapakita ng pag-ibig, pagpapatawad, at katapatan ni Kristo sa kanyang tipan. So you must reflect Christ in your marriages. Pangalawa po, ang maling pag-unawa sa pag-aasawa ay maaaring magdulot ng maraming problema at even yung kabiguan po sa relasyon. Maraming tao ang pumapasok sa pag-aasawa na may hindi makatotohanang mga inaasahan. No? Yung expectation versus reality. Kaya mahalaga na maunawaan ninyo kung anong tipan ng pag-aasawa. May halimbawa, i-shorten ko na lang. May dalawang tao na pareho silang nagsisimba sa isang church. Magkasama sila sa mga activities, sa mga missions. And dahil doon, nakikita nila na masaya yung kanilang bond, no? At dahil doon nag-asawa sila. Kasi nga sa experiences nila okay naman eh. Pero nung nag-asawa na sila, lalo na nung nagkaanak sila, doon nila na-realize na magkaiba pala ang kanilang tungkulin. So yung babae, nagkakaroon ng sama ng loob kasi nandun na lang siya sa bahay, nag-aalaga sa anak. Yung lalaki naman, busy na sa paghahanap ng trabaho, ng pera. So, madalas, dahil hindi nila naunawaan ng tipan ng pag-aasawa ay nakapaloob din pala no, sa magkaibang gampanin ng isang lalaki at isang babae, doon ay nare-realize sila at doon nagkakaroon po ng paghihirap sa pag-aasawa. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng mga Kristiyano ang biblikal na pag-unawa sa pag-aasawa. That's why you really have to understand kung ano ang biblikal na pag-aasawa. Hindi lamang yan romantikong pananaw tungkol sa relasyon. No? Sa kalaunan, nagdadala ang pag-aasawa ng mga pananagutang hindi lubos na napag-iisipan ng marami bago sila magpakasal. Kaya bago kayo magpakasal, you must understand your role. Isa sa pinakamalaking halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng mga anak. Yun nga yung sabi ko po sa inyo kanina. Minsan, no, nadidismayang mag-asawa dahil binabago ng pagiging ina ang kanilang pang-araw-araw na buhay sa mga paraang hindi nila inaasahan. Ang mga lalaki naman ay maaaring makaramdam ng pressure or pagkabigla dahil sinusubukan nilang tustusan ang pamilya habang nais din nilang mapasaya ang kanilang asawa. Kaya marami sa mga problemang ito
ay lalong nagiging mahirap dahil pumasok ang mag-asawa sa relasyon ng hindi lubos na naunawaan kung ano talaga ang biblikal na pag-aasawa. Kaya po bago kayo pumasok sa pag-aasawa, kailangan naunawaan ninyo na ikaw ay magkakaanak at ikaw ay mag-aalaga ng anak. At ikaw naman lalaki, dapat naunawaan mo that you are the primary provider of that family. No? Dapat nyong tingnan, no, yung inyong mga tungkulin. Kaya po sa pag-aasawa, tinatawag ang lalaki na mamuno ng may pag-ibig. Maglaan kayo ng pangailangan ng pamilya at protektahan ninyo ang inyong pamilya. That's your primary role. At ang babae naman, tinatawag kayo na tumulong, mag-aruga at mangalaga sa tahanan at pamilya. So magkasama silang naglilingkod sa isa't isa at kadalasang nagpapalaki ng mga anak na nagdudulot ng kagalakan at the same time sacrifices. Binabago ng buhay pamilya yung mga priority ninyo, yung mga schedule ninyo, yung personal na plano ninyo. Ang mga anak at kalaunan magiging mga apo ay nagiging bahagi ng panghabang buhay na tungkulin ng pag-aasawa. So pag-aasawa is not only you being together, but it's about building a family. Kaya dahil dito, ang tamang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pag-aasawa ay dapat humubog sa paraan ng paglapit ng mga Kristiyano sa pakikipagrelasyon, no? Dapat ito yung mga katotohanan na yon ang uhubog sa inyong pakikipagrelasyon. Kung isang tao ay naghahanap, specifically babae, kung isang tao ay naghahanap lamang ng excitement or ng isang cool na taong makakasama, maaring maling mga katangian ang kanyang hanapin. No, dapat maputi, dapat pogi, dapat maganda, dapat mabango. Ngunit kung tunay na naghahanda ang isang tao para sa pag-aasawa, listen, dapat ang hahanapin mo ay yung taong matured, taong committed, taong lumalakad sa kabanalan, at taong may kakayanang tuparin ang tungkulin ng pag-aasawa at buhay pamilya. Yun ang dapat nyong hanapin. Huwag yung may gatas pa sa labi. Di ba? Sabi nga nila, ni paglaban ng brief o underwear, magulang pa naglalaba. Di ba? Kaya, halimbawa, no? Hindi lamang dapat itanong ng mga babae kung masaya kasama ang isang lalaki o kung kaakit-akit ba yung lalaki. Kundi, ito dapat ang tanong ng babae, nagpapakita ba siya ng mga katangiang isang tapat na asawa? Nagpapakita ba siya ng katangiang mapagmahal na ama? Nagpapakita ba siya ng asal na matinong leader ng pamilya? Nagpapakita ba siya ng responsableng tagapag-provide ng mga pangangailangan? Gayon din, dapat seryosohin naman pag-isipan ng mga binatang Kristiyano, lalaki. Kung inihahanda ba nila ang kanilang sarili upang mahusay na mamuna ng isang tahanan. So kung ang babae ang tinitingnan is kung iyon ay tapat, leader, lumalakad sa kabanalan, ang lalaki naman dapat, kung papasok ka sa pag-aasawa, dapat tinitingnan mo ang sarili mo, na hinahanda mo ang sarili mo sa pagiging pinuno ng tahanan. Dapat tanungin ng isang lalaki ang kanyang sarili kung natututo ba ako sa disiplina? May disiplina ba ako? O pati paggamit ng oras ko, wala akong disiplina. Dapat itanong ng lalaki sa kanyang sarili, may commitment ba ako?
Dapat tanungin ng lalaki kung inihahanda niya ba ang kanyang sarili sa leadership sa pamilya at mga kakayanang makatulong sa kanya na maglaan para sa magiging pamilya niya bilang araw. So mga lalaki, inihahanda niyo ba yung sarili niyo para magkaroon kayo ng skills para makapagtrabaho kayo at makapag-provide sa inyong pamilya? Kaya bago niya anyayahan, mga lalaki, pakinggan niyo, bago ninyo ligawan or bago ninyo anyayahan ang isang babae na sumunod sa inyong pamumuno, ang sarili mong buhay muna ang dapat mong tingnan kung ikaw ba ay lumalakad sa pamumuno ng Diyos. Kasi you will be the leader of the family. So dapat mong tingnan ang sarili mo kung ikaw ba ay lumalakad sa maka-Diyos na direksyon. Kung hindi, ay huwag ka muna pumasok sa relasyon. Marami pong problema, no? Sa pakikipagrelasyon ang maiiwasan kung malinaw lamang na naunawaan ng mga tao kung ano ang layunin ng biblikal na pag-aasawa. Kaya po, kung meron pong problema sa loob ng pamilya, it's because, lalo na sa away mag-asawa, that is because hindi nila naunawaan ang biblikal na layunin ng pag-aasawa. Ang mga babaeng naghahanap lamang ng excitement ay maaaring makapili ng mali. Ngunit ang mga babaeng naghahanap ng maka-Diyos na asawa at magiging ama ng kanilang mga anak ay maghahanap ng ibang uri ng katangian na taliwas sa standard ng mundo. No? So sa summary, mga kapatid, kung paano mo inihanda ang sarili mo, yun ang makukuha mo. No? Yun ang makukuha mo. Kaya po, sa pagtatapos, malinaw, no? Salita. Malinaw po ang itinuro sa atin. So if you see yourself na hindi ka naghahanda sa sarili mo upang mamuno, ay wag ka munang sa Bisaya pa, ayaw sa patuga-tuga. Ay, patuga-tugag enter. Nganong ni-enter? Na, wag. Wag kang padalos-dalos. Na manligaw. Kung ikaw mismo ay wala ka pang kontrol sa sarili mo sa paglakad sa Diyos. Kasi ang mangyayari lang yan, pareho mong ilulubog kayong dalawa sa kasalanan. No? Kasi, madalas, ang lalaki talagang nauuna. Diba? Ang lalaki ang nag-i-invite. Pwede ba gawin natin to? No? So, ang babae naman, since kayo ang i-invite, gaya ng sinabi kanina, dapat, ang maakit ninyo, yung maka-Diyos din na tao, na lalaki. Paano yun mangyayari? Ikaw, mamuhay ka na maka-Diyos. So pareho sila, babae o lalaki, you must grow in Christ-likeness. So how to find a godly spouse? How to find a godly spouse? Simple lang. Be like Christ. Diba? Napakasimple, no? Napakasimple po. So,